Po sa ating lahat, tayo ngayon po ay magbulay-bulay ng salita ng Diyos. At sa gabing ito ay pag-aralan po natin ang Holy Spirit, the Holy Spirit. Ang Holy Spirit po ay siya po yung the third person, no? Ito po ay pangatlong persona ng Diyos. Sapagkat naniwala po tayo na ang Diyos ay may tatlong persona, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. At ngayon, pag-aralan po natin ang ikatlong persona ng Diyos, no? The Holy Spirit. Ayon po sa aklat ng unang Korinto, chapter 6, verse 19, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Kaya simula po nang tanggapin natin ang Panginoon na ating Diyos at tagapagligtas, ay tayo po ay binili na ng dugo ni Kristo. At tayo ngayon ay pag-aari na po ng Panginoon. At ang Holy Spirit ng Diyos ay nananahan na po sa ating puso. Sa lahat po ng mga anak ng Diyos na tumanggap kay Kristo na kanyang Panginoon at tagapagligtas, ay nananahan na sa kanyang puso, sa kanyang katawan, ang banal na Espiritu. Ayon po sa Juan 1:12, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kaya alam mo po, ang patunay na tayo ay mga anak ng Diyos ay ang Espiritu ng Diyos na nananahan sa atin. Ito yung nagpatotoo na tayo nga ay mga anak ng Diyos kapag ang Espiritu ng Panginoon ay nananahan sa ating puso. Ayon po sa Roma chapter 8 verse 14, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Kaya hindi para lahat ng tao ay pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. Ang pinapatnubayan lang ng Espiritu ng Diyos ay yung kanyang mga anak lamang. Yung mga mananampalataya, yung mga tumanggap kay Kristo na kanyang Panginoon at tagapagligtas. Yung mga na-redeem lang, yung mga tinubos na. Ay sino ba yung mga tinubos na? Yun po yung mga tumanggap kay Kristo na kanyang Panginoon at tagapagligtas. Ngayong gabi, pag-aralan po natin ang the work of the Holy Spirit. Ano ba ang trabaho ng Holy Spirit sa tao? Lalo na po sa atin na mga manampalataya. Ano ba ang misyon ng Holy Spirit? Ano ba ang trabaho ng Holy Spirit sa mga Kristiyano, sa mga mananampalataya? Una, ang Holy Spirit ay teacher. Siya po ay guro. Siya po ay tagapagturo natin. Kaya hindi na po natin kailangan pa ng sino pa ang tagapagturo sapagkat mayroon na po tayong Holy Spirit. Once na ikaw ay tumanggap sa Panginoon na iyong Diyos at tagapagligtas, ay mayroon na po tayong Holy Spirit na umuudyok sa atin. Kaya alam nyo, kami na mga preacher, kami na mga pastor, kapag kami ay nagsasalita, alam nyo, minsan nagugulat lang po kami na may mga bagay kami na sinasabi na hindi naman namin napag-aralan. At kapag kami po ay tumayo na po sa harapan at nagsasalita, may mga nasasabi po kami na hindi namin napag-aralan. At yun po ay udyok ng Holy Spirit sa amin na sasabihin namin para sa ikabubuti ng mga taga-pakinig o mga mananampalataya na nakikinig ng preaching ng salita ng Diyos. Ayon po sa aklat ng Juan chapter 14 verse 26, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpaalaala
ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. Diba? Sabi ko nga kanina, na ang Holy Spirit, siya po ay guro, siya po ay teacher, siya po ay magtuturo sa atin ng lahat ng bagay na dapat nating gagawin. Maging yung paggawa ng mabuti, maging sa ating pagdidesisyon. Kailangan isalang-alang po natin ang leading ng Holy Spirit. Maging sa ating pagtulong sa ating kapwa, dapat isalang-alang po natin ang udyok ng Holy Spirit. Sabi nga po doon sa aklat ng James, kapag inudyukan ka ng Holy Spirit na gumawa ng mabuti, at kapag hindi mo ginawa, ikaw ay nagkakasala. Kaya kapag tayo ay hinihipo ng Diyos na tumulong, hinihipo tayo ng Diyos na gumawa ng mabuti, tumulong sa ating kapwa, dapat ay sundin po natin ang udyok o leading ng Holy Spirit sa atin. Sapagkat kapag hindi po natin ginawa yan, tayo ay nagkakasala. Halimbawa lang, ay inudyukan tayo na mag-share ng salita ng Panginoon. Nakita natin yung isang tao na may pagkakataon tayo na mag-share ng salita ng Panginoon, tapos hindi natin siya binahagian ng salita ng Diyos, tayo po ay nagkakasala. So sabi dito ng Panginoon, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. Andin magpaalaala ng lahat ng mga sinasabi ko sa inyo. Diba, minsan, nakakalimutan din po natin yung mga itinuturo sa atin. Nakakalimutan po natin yung salita ng Panginoon. At dahil dyan, minsan, anong ginagawa ng Holy Spirit sa atin? Pinapalalahanan po tayo. Sapagkat nakalimutan na po natin ang salita ng Panginoon. Kaya kapag nakalimot po tayo, nandyan po yung Holy Spirit. Nandyan po ang Holy Spirit. Okay. Ngayon, sabi dito, ang Espiritu to'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang siya'y nanatili sa inyo, hindi na kailangan turuan kayo ninuman. Ang Espiritu ang magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay. At totoo ang tinuturo niya. Hindi kasinungalingan. At tulad ng itinuturo ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo Jesus. So, ibig sabihin mga kapatid ay lahat pala ng ginagawa po natin kapag naging mananampalataya na po tayo ay mga idea ng Panginoon, mga katuruan ng Panginoon. Kaya naniwala tayo na yung utak natin ay gawa ng Diyos, idea ng Diyos, yung utak natin. At alam niya kung ano ang iniisip po natin. Okay. 2 Corinthians chapter 2 verse 10. Subalit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamagitan ng Espiritu. Nasa saliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Kaya alam niyo po, kapag naging Kristiyano po tayo, pati po yung mga future, anumang kalooban ng Diyos sa atin, nalalaman natin, natutunan natin, naintindihan natin. Maraming mga unbeliever, hindi nila maintindihan ang Biblia. Bagamat sila ay professional, mataas ang pinag-aralan, pero bakit hindi nila maintindihan ang salita ng Diyos? Kasi po, wala silang Espiritu ng Panginoon. Dahil hindi pa po nila tinanggap ang Panginoon, kaya wala silang leading ng Holy Spirit, wala silang udyok ng Holy Spirit. Kaya yung mga spiritual na mga bagay, hindi nila maintindihan yun. Bakit? Wala sa kanila ang pangunguna at pagtuturo ng banal na Espiritu ng Panginoon. Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling Espiritu. Tama. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Kaya
tayo, alam natin, alam din natin yung iniisip natin, alam ng Espiritu natin, kung anong nasa isip natin. Yun lang, tayo lang na nakaalam ng iniisip natin. Ang Panginoon din, ang Espiritu niya, alam din niya kung anong mga plano niya, kung anong dapat na gawin, alam niya sapagkat mayroon siyang Espiritu. Pangalawa, ang Espiritu ay helper. Kanina, ang Espiritu ay teacher. Ngayon naman, ang Espiritu ay katulong. Siya yung ating katulong. Wow, nahirapan ka sa exam mo. Magpe-pray ka, Lord, give me wisdom. Diba sabi nga doon sa Bible, if you lack wisdom, let him ask of God. So, pag nagpe-pray ka, sino yung mag-reinforce? Sino yung sasaklolo? Yung Holy Spirit. Bibigyan ka ngayon ng karunungan ng Panginoon. Kailangan mo ng matalinong pagdidesisyon. Matalinong paggawa ng desisyon kung anong plano mong gawin sa buhay mo. So, kailangan mo ng Holy Spirit. Siya yung magbibigay ng wisdom sa iyo. Ngayon nga, kahit sa mga pagtuturo namin, humihingi kami, nagpipray po kami, nabigyan kami ng Kapanginoon ng wisdom sa aming mga pagtuturo. Siya yung tutulong sa amin. Diba? Madalas, nagpipreach kami, minsan may kaba, nahiya, may takot. Pero because of the help of the Holy Spirit, nawawala yung namin, yung aming hiya, yung aming takot. Nagkakaroon po kami ng confidence because of the help of the Holy Spirit. Sabi nga po ng John chapter 14, verse 16 hanggang 17, and I will ask the Father, and He will give you another helper, to be with you forever. To be with you forever. Ang sabi ng Panginoon, hingin niya sa kanyang Ama na magpadala ng Espiritu sa atin na mga mananampalataya na siyang tutulong sa atin ngayon at magpakailanman. Na siyang sasama sa atin ngayon at magpakailanman. Kaya naniwala po tayo mga kapatid, tayo na mga mananampalataya, mga Kristiyano, na hindi umaalis sa atin ang Holy Spirit. Once na ang Holy Spirit ay tinanggap natin, ang Panginoon tinanggap natin, siya po ay nananahan na sa ating puso at wala na po yung alisan sa atin yung Holy Spirit ng Panginoon. Kaya hindi po tayo kumakanta ng Come Holy Spirit, I pray. Hindi tayo kumakanta ng ganun. Sapagkat ang Holy Spirit, sabi dito, to be with you forever. John 14, chapter 16, verse 16. At sa verse 17 naman, sabi dito, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it is neither sees him nor knows him. You know him, for he dwells with you and will be in you forever. Yan, nag-i-indwell sa atin. Pinupuspos niya tayo. Pinapalakas tayo ng Holy Spirit. Kaya alam mo, pag may Holy Spirit na tumutulong sa atin, minsan lumalakas tayo. Ganun po. Siya po yung nagtumutulong sa atin, nagpapalakas sa atin, at higit sa lahat, sabi dito, sinasamahan niya tayo ng hanggang magpakailanman. Sa verse 13 ng 1 chapter 16, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili, sapagkat sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig, at ipahayag ang mga bagay na darating. Kaya kahit sabi natin, mga Revelation pa yan, mga Daniel pa yan, mga prophecy pa yan, tutulungan tayo ng Diyos na ipapahayag yung mga bagay na darating. Yung mga bagay na future, yung mga bagay na mangyayari pa lang, ilalahad sa atin yan ng Holy Spirit. Sabi ng verse 13, sa mga nagtataglay ng Espiritu, ang ipinaliwanag namin mga katotohanang espiritual. Mga panalitang turo ng Espiritu at hindi ayon sa karunungan ng tao ang ginagamit namin. Yun yung sinasabi ni John. Sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu
ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila naunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan lamang sa mga paraang espiritual. Kaya pag nag-usap po tayo mga kaibigan at mga kapatid na mga bagay na espiritual, ay yung mga taong espiritual lamang ang makaintindi din nun. At ang mga taong hindi spiritual, para bang sa kanila parang kahangalan. At sabihin nila, ayan, nahangal na kayo sa Bible. Nasiraan na po kayo sa Bible. Hindi po totoo yan. Ang Bible o ang salita ng Diyos ay nagbibigay pa nga sa atin ng karunungan. Ipinahayag yan. At tinutulungan tayo ng banal na Espiritu na maintindihan at maunawaan ang salita ng Panginoon. Kaya po, mga kapatid, pag hindi natin naintindihan, humingi tayo ng karunungan sa Diyos. Humingi tayo ng tulong sa Espiritu na ipaliwanag niya sa atin yung mga bagay na espiritual. Verse 15, naunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng bawat bagay, ngunit walang nakaunawa sa Kanya. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Pati pala sa ating mga kahinaan, tinutulungan tayo ng Holy Spirit. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Tama po ba? Tingnan nyo yung ibang mga nanalangin. Kapag nag-pray po sila, alam na po natin, no? Wag na natin i-mention kung sino sila. Nakasulat pa sa notebook yung kanilang mga prayer. Bakit? Kasi walang espiritu na nag-uudyok sa kanila. Walang espiritu na nagsasabi sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin. Pero sa atin na mga mananampalataya, di ba, wala tayong kodigo. On the spot, yung mga pastor kapag tinawag, yung mga Kristiyano kapag tinawag na mag-pray, on the spot na kapag sasalita. Bakit? May Holy Spirit po tayo na tumutulong sa atin. Kaya kahit po yung mga bagong mananampalataya, kapag naligtas na, kaliligtas mo pa lang, marunong ka na manalangin. Kaya nagtataka po ako sa mga nagsasabing mananampalataya, na bakit na hindi sila marunong manalangin. Kasi kung may Holy Spirit ka na, yung Holy Spirit, siya yung magsasalita para sa iyo. Siya yung magsasabi ng mga sasabihin mo sa panalangin. Hindi natin kailangan i-memorize. Hindi natin kailangan na isulat. Sapagkat yung sinasabi natin ay yung sinasabi lamang sa atin ng Holy Spirit. Yan. Gayon na, sabi dito, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Kaya't ang Espiritu ang tumutulong para sa atin. Sa paraang di natin magagawa at maging sa paggawa ng mabuti, nakadepende pa rin tayo sa leading ng Holy Spirit. Yan, mga kapatid, tandaan po natin yan. Minsan, may mga biglaan na dapat nating tulungan. Mga kapatid, magdepende tayo. Kung tayo ay kinakausap ng Holy Spirit na tumulong, magbigay, tulungan po natin mga kapatid. Huwag natin labanan yung udyok ng Holy Spirit. Sabi ko kanina, doon sa aklat ng James, kapag inudyukan ka ng Holy Spirit na gawin mo ito at hindi mo ginawa, ikaw ay nagkakasala sa Diyos. Ikaw ay nagkakasala sa Diyos. Kaya huwag natin pahirapan ang ating sarili. Huwag nating labanan ang pangungusap o ang leading ng Holy Spirit sa atin. Kapag tayo ay inuudyukan, sundin po natin ang Holy Spirit para hindi po tayo mahirapan. Diba, minsan, nakukonsensya po tayo pagkatapos. Bakit? Nililid tayo ng Holy Spirit, hindi natin ginawa. Nililid ka ng Holy Spirit magbigay. Hindi ka nagbigay. Pagkatapos nun, dumipas ang panahon, nagsisisi ka. Bakit hindi mo ginawa? Bakit hindi ka tumulong? Nakukonsensya ka. Sino na nagkukonsensya sa'yo? Ang Holy Spirit pa rin. Kinonsensya ka dahil hindi mo siya sinunod yung kanyang sinasabi sa iyo. Kaya mga kapatid,
siya po ang tutulong maging sa paggawa po natin ng mabuti. Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay helper ng mga mananampalataya. Pangatlo, ano po ang Holy Spirit? Refiners. Bago po ako upo dito, tiningnan ko sa Google, ano po ba ang ibig sabihin ng refiners? Sabi dito, refiners means a person, device, or substance that remove impurities. Sediment, or any unwanted things. Ang Holy Spirit pala, mga kapatid, ay binabago tayo. At lahat ng mga masama na hindi magagandang bagay ay inaalis ito ng Panginoon sa atin. Inaalis niya ito, binabago tayo unti-unti ng Panginoon. Sabi nga, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Kaya tinignan ko ulit, sabi ng isang meaning, refinery means modernization. Minu-modernize tayo, binabago tayo ng Holy Spirit. Ito pala ang nagsasabi sa atin, ay, huwag mong gawin yan. Masama na yan. Kung dati ginagawa mo ito, ngayon hindi mo na siya gagawin. Bakit? Kasi yung Holy Spirit yung nagpaalaala sa atin. Siya ay nagsasabi sa atin na huwag mong gawin yan. Binabago po tayo ng Holy Spirit para maging malinis, maging pure. Sabi nga dito ng refine means to be pure. Another meaning, free from impurities. Yun ang ibig sabihin ng refiners. Ang example po dito, yung sugar. Alam niyo po, sa amin sa Rua City, marami pong tubo. At mula doon sa central namin, ginagawa muna yung was. Naging was na yung tubo. At pagkatapos noon, i-refine po yan para maging refined sugar, yung naging puti na. Dati alam niyo po, ang itim-itim yan. Nang mula sa tubo, ang itim-itim pa yan. Tapos nire-refine yan hanggang maging puti, naging malinis na sugar. Ganun po ang halimbawa ng isang tao na kumilala sa Panginoon, na kanyang Diyos sa tagapagligtas, tinanggap si Kristo na kanyang Panginoon tagapagligtas. Siya dati ay maitim. Yun ba yung sinasabi nga doon sa aklat ng Isaiah, chapter 1 verse 18, na dati po ay mapula tayo, maitim, ngunit naging na tayo, naging kasing puti ng maging maputing-maputi na tayo, diba? Kasi binago na tayo ni Kristo dahil tinanggap na natin si Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Ngayon, ano yung ginagawa ng Holy Spirit sa atin? Binabago po tayo. Sabi po sa aklat po ng Galatians chapter 5 verse 22, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. Alam nyo, mga kapatid at mga kaibigan, once na may Holy Spirit ka na, sabi dito, hindi ka na kailangan utusan na maging mabait. Hindi ka na kailangan utusan na magkaroon ng love. Hindi ka na kailangan utusan na magkaroon ng kabaitan. Hindi ka na kailangan utusan na magkaroon ng kabutihan o kagalakan o kapayapaan o self-control, pagpipigil sa sarili. Hindi ka na kailangan utusan pa. Ginagawa mo na lang yon sa audio ng Holy Spirit na nasa iyo, na nasa atin. Kasi may Holy Spirit na tayo. Yun yung kabutihan, yun yung ginagawa ng Holy Spirit sa isang tao na ligtas na. Mayroon na siyang love, mayroon siyang faithfulness, mayroon siyang goodness, mayroon siyang joy. Alam niyo po, yung peace, kapayapaan. Alam niyo,
ang kapayapaan, hindi lang po yan sa langit makakamtan. Dito po yan nakakamtan sa lupa ng mga manampalataya na tumanggap kay Kristo na kanyang Panginoon at tagapagligtas. Once na tinanggap mo si Kristo na yung Diyos at tagapagligtas, hindi ka na dapat nangangamba na kung saan ka pa mapunta kapag namatay ka. Sapagkat kung ikaw ay tumanggap kay Kristo, kumilala kay Kristo na yung Panginoon at tagapagligtas, mayroon ka ng kapayapaan. Mayroon ka ng rest in peace. Dito sa lupa pa lang. Kaya yung iba kapag namatay, nilagyan nila yung kanilang lapida ng rest in peace. Bakit? Kasi hindi nila alam na saan sila mapupunta. Pero tayo na mga mananampalataya na may Kristo na sa ating puso, mayroon na tayong peace. Mayroon na tayong rest in peace dito pa lang sa lupa. Because of the Holy Spirit. Mayroon na tayong Holy Spirit na nagbibigay sa atin ng kapayapaan. So, ang Holy Spirit, mga kapatid, ay refiners. Binabago tayo ng Diyos. Dati hindi tayo mabait. Dati hindi tayo matulungin. Dati hindi tayo tumutulong. Hindi tayo nagbibigay. Wala tayong kabutihan. Wala tayong kapayapaan. Pero ngayon, binago na tayo ng Panginoon sa pamagitan ni Kristo Jesus at ng ating banal na Espiritu na sumasa atin na ating Diyos at tagapagligtas. Pangapat, ang Holy Spirit ay liberator. Ano po ba ang ibig sabihin ng liberator? Tiningnan ko po uli, mga kaibigan at mga kapatid, sa Google. Ang sabi po dito, liberator means to set free. A liberator is someone who provide liberty or freedom to people captive or repressed. Kaya ang Holy Spirit, mga kapatid pala, siya yung nagbibigay sa atin ng liberty. Yung ano tawag ito, yung kaligtasan na naging prey na tayo mula sa pagkaalipin. Alam nyo dati, mga kapatid at mga kaibigan, ang tao na wala pang Kristo sa puso at wala pang Holy Spirit sa kanyang puso ay captive po siya. Siya po ay alipin ng kasalanan. Ngunit ngayon, dahil na-redeem na siya, na-redeem na siya, ngayon, na-deliver na siya, pray na siya, dahil mayroon na siyang Espiritu ng Panginoon. Sabi dito, liberator means deliverer, savior, rescuer, and redeemer. Na-redeem na po tayo ng Espiritu mula po sa pagkaalipin. Ayon po sa aklat po ng 2 Corinthians chapter 3 verse 17, ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, naroroon din ang kalayaan. Diba? Malaya na tayo because of the Holy Spirit na sa atin. Kaya hindi na po dapat tayo nagpapaalipin pa sa kasalanan. Hindi na po tayo dapat nagpapaalipin pa sa mga kampo ni Satanas, sa mga gawa ng kadiliman, sapagkat nasa atin na yung Holy Spirit. Sabi nga sa English, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. May freedom na, kaya masaya na dapat tayo kasi may freedom na tayo, di ba? May freedom tayo. Sabi pong Lucas chapter 4 verse 18, the Spirit of the Lord is upon me because He has chosen me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set free from the oppressed. From the oppressed. Dati-dati, mga kapatid, nakakulong po tayo. Pero ngayon, pray na po tayo. Hindi na po tayo nakakulong. Pinakawalan na po tayo. Kaya dapat, huwag na po natin hayaan na makulong pa sa kasalanan, sa paggawa ng kasalanan. Ngayon, may Holy Spirit na po tayo. Pero bakit minsan hindi natin naramdaman ito?
Bakit parang hindi tayo inudyukan ng Holy Spirit? Kasi minsan, hinayaan pa rin natin na captive po tayo ng kasalanan. Nagpapagapos pa rin tayo sa kamalian, sa kagagawan ng mundong ito. Mga kapatid, we are in this world, pero strangers na po tayo rito. Hindi na po tayo taga-mundo, mga taga-langit na po tayo. Sa lahat po na kumikilala sa Panginoon na kanyang Diyos at tagapagligtas, hindi tayo taga-lupa, tayo po ay mga taga-langit na. Free na po dapat tayo, kaya wag hanapuhan natin. Hayaan na magapusin pa po tayo, na kontrolin pa po tayo ng kapangyarihan ng kasalanan sa mundong ito. Ngayon, paano po tayo ma-build ng Holy Spirit? Number 1, pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan. Hingi po natin ng tawad sa Panginoon. Tanggapin po natin na tayo ay mga makasalanan. At pangatlo, mga kapatid, tanggapin natin si Kristo sa ating puso, na ating Diyos at tagapagligtas. Tanggapin po natin siya. Anyayahan natin siya sa ating puso. Papasukin natin siya sa ating puso na ating Diyos at tagapagligtas. Ang sabi ng Bible, ang sino man na tumanggap sa Kanya ay bibigyan niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Ngayon, kung mga anak na po tayo ng Diyos, dahil tinanggap natin siya, may Holy Spirit na po tayo, huwag na po tayo magpa-captive pa. Mamuhay na po tayo sa kabanalan. Mamuhay na po tayo na malinis. Lumayo na po tayo sa kasalanan. Sapagkat hindi na po tayo nakakulong doon. Tayo ay pray na dahil ligtas na po tayo. Dahil mga anak na po tayo ng Panginoon. Doon po sa mga hindi pa po nakakilala kay Kristo na kanyang Panginoon na pagligtas. Sa oras na ito, kung saan ka man naroon, yumuko ka, pumikit ka ng iyong mata, at pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. At aminin mo na ikay makasalanan. Sabi naman ng Bible, lahat po tayo ay makasalanan. Sabi po ng Roma chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat po tayo ay makasalanan at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kahit anong gawin po natin, hindi tayo makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang tanging makapagdugtong lang sa atin na makaabot po sa kaluwalhatian ng Diyos, walang iba, kundi si Kristo Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Siya po yung namatay sa cross ng Kalbaryo para tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Ngayon, kung nasaan ka man, sumampalataya ka, kilalanin mo si Kristo sa iyong buhay na iyong Diyos at tagapagligtas. Tanggapin mo siya sa puso mo na iyong Diyos at tagapagligtas. And then, pagkatapos nun, sabi ng Bible, ikaw ay bibigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong anak na pinadala, ang Panginoong Jesucristo. Siya po ay naparito para tubusin kami sa aming mga kasalanan. Siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo dahil po sa akin, dahil po sa amin ng mga kasalanan. At ngayon, pinasalamatan kita dahil po kay Kristo Jesus nagkaroon po ako ng kaligtasan. Nagkaroon po ako ng Holy Spirit. At ngayon, hindi na po ako nakakulong pa sa kasalanan. Ako ay ligtas na. Ako ay pray na sa anumang gapos ng kasalanan sa mundo nito. Panginoon, dalangin ko po na ang sino man na nakikinig sa akin ngayon, saan man siya naroroon at nakaupo na nakapikit ng kanyang mata, na sana ay kilalanin niya ang kanyang sarili na makasalanan din katulad ko. At katulad ko rin, at tinanggap kita na aking Panginoon at tagapagligtas. Sa lahat po na nakikinig at maging po sa aming mga kapatiran, ay dalangin ko, Panginoon, ang inyong patuloy na pag-indwell sa kanila. Ang inyong patuloy, Panginoon, na pagkilos sa kanila ng Holy Spirit. Gabayan sila, tulungan sila, turuan sila, Panginoon. Nalalahanin ang inyong mga salita na itinuro sa kanila. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang aming kapatid na si Michael Makaso, Panginoon, na ngayon ay nasa hospital. Dalangin ko po, Panginoon, na kumilos ka sa mga kapatiran. Kumilos ka sa mga kamag-anak at kaibigan niya. Sino man nakakita sa kanya, lahat po, Panginoon, na may puso na tumulong
hipuin po ninyo na iyong banal na Espiritu, nagabayan siya, tulungan siya, at palakasin siya, at maging Panginoon na kanilang pangailangan. Dalangin ko po na iunat ninyo ang inyong mahabang kamay, makapangyarihang kamay, mayaman na kamay, Panginoon, na ibuhos niyo sa kanila ang tulong at pagpapala, at gumamit kayo ng mga tao na maging instrumento para tugunan at punuan, Panginoon, ang kanilang mga pangailangan. Ang mga kapatid, Panginoon, Michael at mga pinsan, mga tiya, Panginoon, lahat po at maging Panginoon, ang mga kapatiran ay hipuin po ninyo sa pamagitan po ng inyong banal na Espiritu. Maging Panginoon ang isa po na nanghingi din po sa amin ng prayer request na siya din po ngayon ay nasa ospital, nakikimo, Panginoon. Dalangin ko po, tulungan sila, Panginoon, lalo na po, Panginoon, ang kanilang financial na pangailangan. Di ko maalala yung kanyang pangalan, pero De La Cruz, Panginoon. Alam ko, nakilala mo po siya, Panginoon. Hindi ko man siya kilala personal, pero alam ko, Panginoon, wala pong naitago sa amin, sa lahat ngayon na nakikinig sa inyo, sa lahat ngayon na naniniwala sa inyo at sumasampalataya sa inyo. Tulungan po niyo sila, Panginoon. Please, abutin po ninyo ng inyong mahabang kamay ang kanyang kagalingan, kapalakasin siya ang kanyang lupang katawan, at maging Panginoon ang kanilang pangailangan sa araw-araw, sa pagpakimo, pagpunta sa doktor, at mga gamot na kanilang pangailangan. Lord, sa lahat po ng mga kapatiran ngayon na nakikinig, salamat po sa inyong patuloy na pag-indwell sa kanila, pagkilos sa kanilang buhay. Dalangin ko po, Panginoon, ang mga kapatiran na pagpalain ninyo financially, sa kanilang trabaho, sa kanilang hanapbuhay. Hindi ko na isa-isahan ng lahat po namin ng mga members, Panginoon, na nakatuon ngayon sa inyo, naniwala sa inyo, sumampalataya sa inyo, naniwala sa inyo na kanilang Diyos at tagapagligtas. Dalangin ko sa gabing ito na ang kapayapaan ay sumasa amin lahat sa gabing ito. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus at Diyos na tagapagligtas. Amen and Amen. Magandang gabi po sa lahat po ng nanonood sa akin. Ayan, nakikita ko po, no, si Sister Nini Asiho. Salamat po sa inyong pakikinig at panonood at pagsubaybay sa ating online. Hindi ko na po isa-isahin, pero marami po, no, ang nakikinig ngayong gabi. Nawa ay pagpalain kayo ng Panginoon, ang ating Diyos at tagapagligtas. So, magandang gabi po sa ating lahat.